Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na wagas ang bawat gawa niya, napuspos ng kalinisan, tapat niyang alay kanino man, sapagkat siya ang tunay na walang hanggan, walang maliw na magulang. Kanino man siya'y may nakalaan, sino ka man ika'y minamahal, walang pagtatangi, di nagtatangi at di magtatangi, sapagkat tunay na walang hanggan ang kanyang kadakilaan. Kapangyarihan niya'y walang humpay. Halina kayo, magsihingi kayo sa inyong kahinaan upang kayo'y palakasin. Sa inyong kamangmangan ukol sa katalinuhan ng isang kabanalang dapat ninyong kamtin, kayo'y humingi, kayo'y bibigyan. Hanapin niyo't saliksikin ang kanyang kadakilaan at kayo'y magkakaroon bilang tunay na mga minamahal. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya may kaisipan ng tao pangsidlan niya ng mga paggamit kung papaano ito gagamitin. Gamit kung paano mo babalangkasin ang iyong mga gamit sa isip magmumula, kung paano partisyon na ito'y aayusin sa isip muna magmumula, sapagkat hindi mo magagawa ang isang ginagawa kung wala kang pag-iisip para ito'y gawin. Pagkain, kung ito'y lulutuin, hindi mo rin ito may luluto kung wala kang pag-iisip na maisip mo at gamitin ang isip mo kung anong mga timpla para ikay makaluto. Pagtungo sa isang dako, kung ikay walang ulirat, hindi mo rin matutunguhan ang isang dako na ikaw lamang, sapagkat ikaw ay maliligaw o lakad ka ng lakad na walang paroroonan. Sa paglakad, gagamitin mo rin ang iyong isip kung paano ka dadaan sa baku-bako na di ka masasaktan. Lahat sa isip nagmumula. Kung papaano ka magiging marapat na isang anak, magiging marapat na isang lingkod, marapat na magiging isang kabiyak ng puso o dili kaya'y asawa, magiging marapat na isang tunay na magulang, tunay na kaibigan, tunay na anak, tunay na kapwa-tao. Lahat sa isip ito nagmumula. Ano ba ang kulang ng Ama? Ibinigay niya ang pag-iisip na ganito sa bawat anak niya. At kung may kulang pa, humingi ka pa rin sa Kanya at hindi Kanya bibiguin kung pawang mabutit kabutihan ang ninanasa mong sa iyo'y kamtin. Handa sa tuwinang magbigay ng marapat mong tutupdin, ng dapat mong gagawin at dapat mong sundin, sapagkat wala ngang kulang ang Kanyang kapangyarihan. Kaya niyang magbigay ng mga hayupan, kung papaano pauunlarin, kung paano mabubuhay. Kaya niyang magpasibol ng anumang halaman, maging sa mga damo, kaya niyang ibigay ang anumang uri nito. Ikaw pa kaya, anak niya, na mahalaga't makabuluhan sa pananaw niya? Kaya't pagnilayan ninyo itong aking tinuturan. Kaya halina kayo at inyong suriin ang aking sasambitin, pagnilayan niyong tuwiran, ano baga ang buhay. Ngayong oras na ito, minuto't segundo, hanggang mamayang kayo'y naririto, pagnilayan ninyo, mga minamahal ko, ang ganang saki tuturan sa inyo, na kung ganang pagkatao'y walang sasambitin,
ni hindi may sasalaysay maiwawi ka sa inyo. Subalit kung tuwirang ganang ako nga ang inyong tinunguhan, at di ganang pagkataong hinahanap na tuwiran, may matututunan kayo sa aking mga aral. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. May isang lalaking Job ang pangalan at nakatira sa lupain ng Uz. Mabuti siyang tao, malinis ang kanyang pamumuhay. May takot siya sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. 7 ang anak niyang lalaki at 3 ang babae. Marami siyang alila at siyang pinakamayaman sa buong silangan. Ang tupa niya ay 7,000, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang inahing asno. Ang mga anak niyang lalaki ay hali-haliling naghahanda sa kani-kanilang bahay at tuwin ay inaanyayahan nilang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang alinmang handaan, maagang nagbabangon si Job kinabukasan upang ipaghandog ang kanyang mga anak sa pagbabaka sakaling lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, "Ano ang gawain mo ngayon?" "Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" tanong uli ni Yahweh. "Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay, siya'y mabuting tao. May takot sa akin at hindi gumagawa ng masama," dugtong ni Yahweh. Sumagot si Satanas, "Si Job kaya ay matakot sa iyo ng walang dahilan. Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik, kundi kaniya sumpain." Sinabi ni Yahweh kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lamang siyang sasaktan." At si Satanas ay umalis harapan ni Yahweh. Isang araw ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsay humahangos na dumarating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming ipinag-aararo mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga Sebedeyo. Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po nila ang mga aming mga kasamahan. Ako lang man po ang nakatakas." Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, "Ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas." Umuugong pahalos ang salita nito ay may dumating ang sabi, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat na mga Kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng mga kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas." Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, "Habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay." Tumindig si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong magbabalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh." Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinabi,
o silisi si Yahweh. Muling humarap kay Yahweh ang mga anghel kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, "Saan ka nang galing?" Sumagot si Satanas, "Nagparuot pa rito sa buong daigdig." "Nasubok mo ba ang lingkod kong si Job?" tanong ni Yahweh. "Walang tutulad sa kanya sa daigdig. Malinis ang pamumuhay, mabuting tao, may takot sa akin, at di gumagawa ng masama. Ipinapinsala ko na siya sa iyo nang walang dahilan, gayon may nanatiling tapat sa akin," sabi pa. Sumagot si Satanas, "Anumang bagay ay bibigay ng tao kung wag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan kung di kanya sumpain." Sinabi ni Yahweh, "Kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya, wag mo lamang siyang papatayin." Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh, pinuntahan niya si Job at pinagsugat niya ang buong katawan nito, mula ulo hanggang talampakan. Nang magkagayon, si Job ay naupo na sa tabi ng basurahan at kinukuskus niya ng bibinga ng palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, "Hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo ng Diyos mo nang mamatay ka na." Ang sagot ni Job, "Hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? At hindi pati kahirapan?" Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga ba ang pananalig ng tao? Paano mo mapapatotohanan? Maraming tao nagsasabi, "Naglilingkod ako sa Diyos, nagbibigay ako, nagmamahal ako," subalit hindi pa naranasan ang magkasakit na tuwiran. Ang makipaghabulan kung papaano ang minamahal sa buhay ay habulin ng buhay. Sa kabuhayan, saganang-sagana, paano mararamdaman ang tunay na pagmamahal? Subalit, kay buti ng isip at damdamin itong si Job, hindi nasubukan ng kanyang ama na sa kanya'y nagpala at nagpahiram ng buhay, na sa kanya'y nagbigay ng kalahat-lahatan, na sa kanya'y nangalaga sa buong panahon mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Kay buti ng ama, may isang Job na dapat inyong tularan. Mapapalad kayo sa inyong mga nakamtan. Hindi pa ninyo dinanas ang yaman ay mawala sa buhay nyo. Hindi pa ninyo dinanas ang kayo ay hindi na magkausad at makagalaw man lang sa paknit ng sugat. Hindi pa ninyo dinanas ang kayo'y pandirihan. Lalong hindi pa ninyo dinaranas na kayo'y pagtawanan na sa kabila ng inyong mga kabuhayang nagsiwala na para bagang bulang naglaho. Hindi pa ninyo dinaranas ni anuman ang ganitong pagsubok. Subalit, nasaan ang pananampalataya nyo? Totoo nga ba't buhay ito? Mga minamahal, pagnilayan at pagbulayan ninyo itong sa akin tinuran. At humango tayo ng karampot sa mga unang uri ng tao na ngayon ay may ganito pang uri ng taong kaibigan. Sapagkat sa kagipitan, diyan mo makikita ang tunay mong kaibigan, tunay na nagmamahal at nagmamalasakit. Kaya nga't nakita ang katotohanan kung anong uri ang mga kaibigan nitong si Job. At ang kalagayan ni Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigan, sina Eliphaz na Temanita, Bildad na Suhita, at Zophar na Maatita. Nag-usap silang tatlo pang dalawin si Job. Malayo pa sila'y nakita na nila si Job, ngunit hindi na nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, buong pagkahabag silang napaiyak. Pinunit nila ang kanilang mga kasuotan at nagbuhos ng abo sa ulo. Nakiumpok sila kay Job ng 7 araw at 7 gabi. Ngunit di sila kumikibo kauntiman, pagkat nakita nilang malaking hirap na tinitiis nito. Kay buti ng Ama, kay dakila niya,
Ngunit totoo nga kaya silang kaibigan? O wala lamang silang may bigkas na pasimula? Kaya't tingnan natin kung ano ang mga ginawa. Karampot lamang ang hahanguin ko upang makita nyo kung anong uri ang mga tao. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi: "Hindi na sana ako pinanganak at sana'y hindi pinaglihi. Nabalot sana ng kadiliman ang araw na yaon, O Diyos. Huwag nang alalahanin, sana'y lubos ng malimot. Nanatili sana ito sa lambong ng kadiliman. Nabalot ng ulap, hindi sinikatan ng araw. Sana'y nalagas ito sa tangkay ng panahon at hindi na napabilang sa aklat ng kasaysayan. Ang gabing iyo'y ibilang sa wala. Sumpain ito ng mga salamangkero na nakapagpapabait ng mga adang na dambuhala. Hindi na sana sumikat ang tala sa umaga. Sana ang gabi hindi na naging umaga. Sumpain ang araw ng aking pagsilang na naghatid sa akin ng ganitong kahirapan. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina o kaya nung ako ay isilang niya? Bakit niya ako ay pinagheli pa, inarugay na lagaan, binuhay pa sa dibdib niya?" Itong mabuting si Job, nakapagsalita rin pala. Sapagkat upang subukan ng mga kaibigan kung ganang ano ang ituturo o bibigkasin sa kaniya, kung ganang ito'y sasambahin, na patuloy ang Ama na kanilang kinikilala, na kung palalakasin ang kalooban o kukutsain pa o sasabihin, "Sino ka?" Kaya nga, ang unang sagutan, sinabi ni Eliphaz na Temanita, "Huwag isusukal ng loob itong aking sasabihin. Di na ako makatiis, ako'y di na makapigil. Di ilang taong iyong napayuhan, daming nangangailangan ng iyong natulungan. Salita mo'y nagpalakas sa nanlulupaypay. Sa mahina ang aral mo'y may dulot na katatagan. Bakit ngayong dumaranas ng matinding kahirapan, ay tila ka nang hihina, wari ibig mabuwal? Ikaw ay matapat at may takot sa Diyos. Dapat sana'y manatiling matatag ang iyong loob. Isip-isipin mo sinong tapat ang nasawi at sinong matuwid na hindi niya kinandili. Ang nalalaman ko, yaong gumawa ng kalikuan. Ang nalalaman ko, ang naghasik ng kasamaan ay aani ay kasawian. Kaya naman itong Diyos sa tindi ng kagalitan, sa bugso ng kanyang galit silang lahat ay pinatay. Mga taong masasamay parang leong umuungal, ngunit sa harapan ng Diyos hindi sila makagalaw. Parang leong walang makain, namamatay sila, at ang mga anak nila'y nangangalat, nawawala. Minsan ako ay may naulinig, parang bulong na pumasok sa aking pandinig. Parang ako'y nanaginip sa lalim ng hating gabi. Parang ako'y pinukaw, ginising na di mawari. Ako ay sinakbal ng takot na matindi, nanginginig nangangaykay ang buo kong sarili. Dumampi sa mukha ko ang malamig na amihan, balahibo ko'y nangalisag, ako ay kinalabutan. Sa wari ko'y may nakikita ako sa kadiliman, ngunit di ako mapagsino kahit ito ay pagmasdan. Maya-maya narinig ko ang isang tinig na marahan, ang tao ba ay matwid sa paningin ng Diyos? Sa harapan ng may lalang, malinis ba ang kanyang loob? Kung sa kanyang mga anghel di lubusang nagtiwala, sapagkat ang mga ito ay may pagkukulang ding magawa. Paano sila magtitiwala sa taong mula sa alabok? Tulad ng gamo-gamo, ito'y marupok. Ang tao, buhay ngayon, mamaya ay aywan ko nga. Baka bangkay ng malamig, di pa alam itong madla. Ang lahat ng taglay niya ay mapapara, mawawala, at siya'y mamamatay, wala pa ring ding pangunawa. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos, at ang aking kalagayan sa Kanya ay dudulog. Ang ginagawa niya ay kaagad-agad malilirip, kababalaghang di mabilang, di maabot nitong isip. Siyang magbubuhos ng ulan sa buong daigdig. Itong bukid, itong lupa ay Kanyang dinidilig. Ang nagpapakumbaba ay Kanyang tinataas. Ang mga nalulungkot, dinudulutan ng galak. Binibigo niya ang may balak nitong taong sukab. Ang mga tusi inuhulog sa mga patibong.
Pakana ng mga liloy di niya pinayayabong. Lakad nila'y kadiliman sa liwanag nitong araw. Nag-aapuhap at nangangapa kahit katanghalian. Katotohanan at pawang katotohanan. Pinakipagtagisan ay mabuti pa rin naman. Subalit, hindi mapakli sa isipan at damdamin ang pakikipagtunggalian. Kasagutan ay ibinigay nitong si Job na mainam, na ang isipan ay nadimlan. Kaya't inyong suriin at pagmasdan kung anong naging katukuyan nitong saki sa inyo'y iniluluwal. Ang sagot ni Job, suliranin ko't paghihirap kung titimbangin lahat. Magiging mabigat pa kaysa buhangin sa dagat. Kaya huwag kayong mabigla sa aking pangungusap. Ako'y tinadtad ng palaso ng makapangyarihan sa lahat. Tumatago sa laman ko ang taglay nitong kamandag. Sa akin ay binuhos ang parusa niyang marahas. Iyang asnong walang kibo kung sa damo ay sagana at ang baka ay tahimik kung may dayaming inunguya. Ang pagkain walang asin kay sarap bang idudulot? Ano magiging lasa ng puti nitong itlog? Sa lahat ng iyan, nawawala ang aking gana. Kaya't sa pagrereklamo nitong si Job, nagpatuloy at nagpatuloy na inyong narinig ang kanyang mga sinambit. At tumugon naman ang isa pang kaibigan. Maliwanag din kay ganda ng mga sinambit. Kaunting pahina lamang ang sa akin luluwal na sa inyo'y sasambitin na babasahin. Dili-dilihin mo ang kanilang mga aral, ang kanilang sinasabi, linigin at pakinggan. Ang halaman sa tubigan ay di mabubuhay, hindi sa matubig at malamig na lugar. Kapag tubig ay nawala, ito'y iyong unang matutuyo, kahit sa kasibulan at ang dahoy malalago. Ganyan ang katulad ng mga taong walang Diyos. Pag-asa'y mawawala kapag ang Diyos ay nilimot. Ang kanyang pananalig ay sindupok nitong sapot. Kapag ito'y nasandigan, agad itong nalalagot. Katulad din ng sinulid na sa tibay ay kapos. Mabilis at di mapigil ang pagdami ng masama. Parang damo sa hardin, sa halamay sumisira. Ang kanilang mga ugat gumagapang sa batuhan. Bawat isa'y yumayakap sa batong makapitan. Ngunit sa sandaling sila'y bunutin, ganap silang nililimot at hindi napapansin. Bakit ko pinasamid ng laway si Constancia? At pinatagaktak ang pawis niya. Anong sarap na aking sambitin ngayon sa oras na ito. Ipayagpag mo man ang kamay mo. Magsigam-sigam ka man tao. Kundi dadaloy ang malinaw sa lalamun at gulong-gulungan. Hindi mapaparang ang paninikit nito. Kaya't maging pagtuturan, hindi may bibigkas na malinaw. Sapagkat para bagang may sumasakal. Anong ibig kong iluwal? Ganyan lamang ang buhay. Sang iglap ay katuparan kapag ninasa ng amay mayroong ibibigay. Maari kang pugtuin sa iyong hininga. Maari kang malagasan ng lakas. Maaring humina ang malakas mong katawan. At yan ang katotohanan. Subalit, tulad ng laway na lumapot, mapapanauli ito sa normal. At ako'y makapangungusap ng mainam sa kanyang lalamunan. Tao, ano ang ibig kong ituran? Katulad ng niloloob kong palagukin ko ng laway si Constancia. Ang dinanas ko habang ako ay humahakbang, habang pasan-pasan ang inyong mga pasanin sa buhay, upang kayo'y tubusin at kayo'y maging ganap sa kalwalhatian. Tigang nalaway ang dumatal, malapot na tuwiran, halos hindi na makahinga sa hirap at sakit. Subalit, sa pagbabata at pagsusumakit, naisadsad pa rin ganap. Kay buti ng Ama, kay dakila niya,
Mahaba mang salaysayin ay ibinibigay niya. Kaya't ang mahaba at maiksi pantay lang ang aabutan kapag ninunawa ng sinumang nilalang. Ang mga sa akin tinutukoy na kasaysayan na kung mananamdam ninyo at tuwirang nararamdaman, masisibulan kayo ng pawang katotohanan. Magliliwanag ang inyong diwa, makakatanggap ang inyong kalooban, nunukal sa inyong katawan ng tuwirang kasigtahan at kasiglahan na walang kapantay sapagkat ang Ama ay walang kamatayan. Mga minamahal, hindi pa nararapat ninyong maunawaan sapagkat kulang pang kapahayagan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. At kailangan kayo ay makadampi ng hangin. Kailangang maramdaman ninyo ang hangin magbibigay ng sigla ng katawan, magpapaliwalas ng mainit na katawan, magbibigay sigla sa inyong katauhan. Paano kung ang hangin ay di nalalanghap, hindi sumisibol, hindi dumaratal sa sandaigdigan? Anong silbi ng lakas nyo? Anong silbi ng katawan? Kayo kaya'y mabubuhay kung walang oxygen na tinatawag. Kaya't hangin, ikaw ay dumatal. Katotohanan, katotohanan, itong saki tinuturan. Hangin may nauutusan ang Amang bumuhay, kaya't kung ikaw tao ay nanghihina ang kalooban, lakasan mo't tigibin mo ng pagtitiwala nang ika'y makalanghap nang sa kanya'y marapat. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. At panandalian, aking wawakasan ang sandaling ibibigay katauhan. Buhay po ba ang Diyos? Sa nakakaunawa sa Espiritu, naunawaan nila kung paano ang pagkilos ng Diyos, kung paano ang pagkilos ng Espiritu sa katawan ng tao, na kung paano ang pagbibigay ng Ama ng kanyang pahayag. Subalit paano nga yung mga walang pangunawa? Makakaunawa kaya, mga minamahal ko? Hindi po. Kaya, humingi kayo ng pangunawa. Bagamat walang hangin na nakikita kayo sa pumapasok sa loob, kundi nyo titingnan ang mga nakasabit na gumagalaw, di nyo alam na may hangin. Subalit salamat sa Ama, may hangin siyang pinapapasok sa aking katawan. At bakit po pinatigil niya muna ako para sambitin ko sa inyo, tagaktak man ang pawis ko, subalit ang hangin ay umiikot sa katawan ko. Buhay ba ang Ama? Kaya hindi init ang nararamdaman kundi ginhawa. Kayo, maaari ring maramdaman niyo. Maaari ring gumawa ang Ama ng hiwaga sa inyo. Ano po ang natutunan nyo sa ibang bahaging binasa sa inyo? Palagay nyo tapat na kaibigan sila sa maganda nilang pagtuturan? Maganda po ang sinabi sa mga simulain nila, ano po? Sapagkat ganyan ang tao. Ang magaling na tao, ang nasa banal na espiritu, kung ang kausap niya hindi makaunawa, hindi niya ipipilit kung wala pa siyang pangunawa. Anong ginagawa niya? O sulong, kung di ka pa makaunawa, bahala ka nga. Iwanan. Subalit anong ginawa ng mga kaibigan? Kung bakit nagalit itong si Job at nagsasalita ng nagsasalita? Sapagkat hindi nila naunawaan na sa sakit lamang ng kanyang nararamdaman, kaya nakapagsalita ng gayon.
sapagkat hindi nila inabutan ang sinabi niya sa kanyang kabiyak ng puso. Hindi nila inabutan ang narinig na sinambit. Sa kaginhawahan mo lamang ba sasambahin ng Diyos? At yan ay maliwanag na patotoo na di nagbago ang pag-iisip niya. Subalit, nang dahil sa magandang layunin ng una, magaganda ang usapan ng una, hanggang sa bandang huli lumabas ang natural kung sino nga ang katotohanan ng mga kaibigan. Kaya't inyong pakinggan. Sapagkat ipinilit ni Job ang kanyang mga salita, eto na, lumabas na. Makinig ka at sa iyo'y tapat kong sasabihin ang lahat ng nakita ko na pagmasdan ng paningin. Mga taong may talino ang sa akin ay nagturo, mga bagay na totoo buhat sa kanilang mga nuno. Sa lupay nila, nooy walang tao na umakay upang sila ilayo sa paanan ng may kapal. Ang taong mapangapi at puno ng kasamaan ay lagi na silang ligalig habang sila'y nabubuhay. Lagi siyang inuusig ng sarili niyang budhi. Sa panahong matahimik, lulusubin siyang lagi. At sumagot na naman ang sagot ni Job. Ang lahat ng iyan ay aking nang napakinggan, ngunit lalong napakabigat sa halip na makagaan. Di ka na ba magsasawa sa iyong kakasalita? Ibig mo bang palitawing ikaw na lang yaong tama? Akin ding masasabing lahat ng tinuran mo kapag ikaw ang inabot ng lagay kong ito, matatambakan din kita ng maraming payo. May pikit, may kibit pa ng balikat, may iling pa nitong ulo. Ngunit ang sasabihin ko'y pampalakas lang ng loob mo. Ang idudulot sa iyo'y pawang kaaliwang lubos. Narinig niyo po ang tinuran ko? Sapagkat kung ganang kuntsing, hindi niya nabaybay ito. Ganang aking espiritu, alam kong tukuyin ang kasunod sa inyo. At yan ang katotohanan. Kung may malasakit ka sa tao, katulad ng mga naririto, kayo ba'y sinasabihan, makasalanan ka kasi, kaya ka nagkasakit? Hindi bagat ang tinuturan, anak, lakasan mo ang loob mo, ikaw ay magsisit magbago. Kung ano ang pagkukulang, hilingin mo sa Ama na mapunuan mo, kung anong kalabisan ay bawasan mo. Ang lahat ng talino hingin mo sa Kanya, subalit kailanman na hindi sinambit ang kung ano-ano pang kagalingan, kung ano-ano pang kabutihan, at sa hulihan ay sisisihin ka pa. Yan ang Ama. Mabuti siyang totoo. Kundi bagkos ang sasabihin sa iyo, aaralan ka, tututuhanin ka, pakikibang dapat na ikay maging marapat at tapat. Subalit kung hindi ka na makikinig, tatalikdan ka. Kayo mga mahal, naranasan nyo na ba na sinisi kayo ng kapwa nyo? Kung totoo ang sinambit nila, pagsisihan nyo ito. Subalit kung hindi totoo, ipaglaban nyo. Bakit ka ba nagkasakit? Sa tigas ba ng iyong ulo? Sinabihan ka na'y ayaw mo pang sumunod. Hindi ka naman siguro si Job. Kaya dapat kang magbago. Nagkasakit ka ba dahil sa iyong katigasan ng ulo? Lagi kang galit. Lagi kang huwag ka nang iisip-isip. Sinabi na sa iyong huwag kang nagagalit. Patuloy ka pa rin nagagalit. Ba't ka nagkasakit? Ikaw ba may kagagawa nito? Kapag sinabihan ka, magbago ka anak, maglimi ka ng salita, huwag kang magagalit. Subalit kung hindi, at ang pagkakasakit mo, kaloob lamang para dalisayin ka, ang sabihin mo,